po ba ang mga early warning signs ng cancer? Okay, kailangan well-informed tayo. Ano ba itong mga early warning signs ng cancer? Upang sa ganon, early detection ay mas malaki ang tsansa na ma-survive natin ang cancer. So ito mga danger signs, you should not ignore. Pag ikaw nakakaramdam na nito, kailangan pumunta ka na sa doktor, magpa-check up ka. Ang problema sa karamihan, kapag nakakaramdam, may fear. Natatakot sila na ma-diagnose nga sila sa cancer. So dahil sa takot, hinahayaan na lang nila yung nararamdaman nila. Huwag ganon kasi malaki ang tsansang mabuhay sa early detection. Kaya kailangan aware tayo. So ang kanyang acronym ay Caution Up. C stands for change in any bowel movement or bladder movement. Ano ibig sabihin noon? Mamaya ikaw yung nagko-constipate o nagtitipe, mamaya ikaw yung nagdadiarrhea. Pakiramdaman mo yung sarili mo at kung lumiliit na ang duming lumalabas sa'yo, ibig sabihin, daluyan ng dumi ay lumiliit dahil sa blockage. May isang tumor na naka-block dyan, kaya maliit na ang daluyan. Kaya pencil-like ang nagiging shape ng iyong dumi. At kapag ang bladder mo naman ay ihi ka ng ihi, ikaw yung nadidisturb ng pag-ihi, nakaka-anim na ihi sa gabi, magpa-check up ka na. At kung may pain, difficulty of urination, lahat yan. So changes in bowel or bladder movement. A lesion that does not heal. So let's say sa breast mo, meron ng lesion o may sugat, no? Kahit anong antibiotic ka inumin mo, hindi gumagaling. Medyo kabahan ka na. U, unusual bleeding. So may mga discharges ka, may mga bleeding ka na. Tapos na yung menstruation mo, may bleeding ka pa rin. So medyo matakot ka rin. T, thickening or lump in the breast. May bukol ka nakakapa. So yan, ay wag mo nang palalain pa. Kasi as I said, early detection has a great chance to survive. Parang sunog yan eh. Kapag nakita mo may usok, bombahin mo agad, mapupuksa agad yun eh. Pero hayaan mo siyang magliyab. Abay, kaya niyang sunugin ang buong subdivision. Ganun din ang cancer. At early detection, kayang-kaya natin siyang patayin o supuin. I stands for indigestion. Lagi kang parang acidic or lagi kang parang hindi natutunawan. O, obvious change of wart or mole. Alam mo, meron kang mole, ano, parang lumalaki o nag-iibang kulay, mga changes, ano. And, nagging cough, lagi kang may sore throat, hoarseness. Yan ay mga early signs. You, unexplained weight loss, mga 10 pounds to 15 pounds in just 2 weeks or 1 month. Yung medyo, nangangayayat ka na. Isang early sign yan, ano? P is pain in the abdomen. Laging masakit ang tiyan mo o laging masakit ang balakang mo. These are all early signs na wag nating isa sa walang bahala. Wag tayong mag-atubili na magpa-check up at wag tayong matakot kasi pag na-spot mo ang cancer at an early stage at bigyan mo agad ng solution, hindi ka dapat mag-alala, mabahala sapagkat mataas ang chance mo na mag-survive. Wag mong pababayaan kasi when it's too late, as I said, parang isang apoy. Pag lumiyab, ang hirap ng supuin. 90% ng cancer ay dahilan sa maling pagkain. Sabi nila, could be hereditary. Kung ang weak ang genes mo, buong pamilya may cancer, ingat ka lang. Of course, sa akin na pag-aralan, 90% ay dahil sa mga pagkain kinakain natin. So, ang 10% ay maybe gene. So, pag nag-ingat ka lang sa iyong mga kinakain, you will not fear cancer anymore. So, ano-ano itong pagkain ng cancer? Madalas natin pinag-uusapan ito, sugar feeds cancer. Ang number 1 pagkain ng cancer na gustong-gusto ng cancer ay mga matatamis, cakes and donuts, ice cream, soda. Meron niyang 15 tablespoon of sugar. Itong mga juices na nasa can or nasa Tetra Pak, yan ay may tinatawag na high fructose corn syrup. Yung cheapest sugar na inilalagay nila, konting patak lang, ang tamis-tamis na. Ang tawag dyan ay little devil dahil napaka matinding makakos ng cancer. Ang susunod naman ay processed meat. Ang processed meat tulad ng bacon, ham, spam, hotdog, yan ay pagkain ng cancer. Ito ay merong tinatawag na food coloring, texturizer, MSG, preservative or sodium nitrate para sila ay ma-preserve, para magtagal ang kanilang buhay. Ito pala ay taste that kills. Sa nakikita natin sa picture, mga french fries, mga paulit-ulit na paglubog sa mantika na yun ay nag-i-increase ng tinatawag na acrylamide level na nag-release ng mga free radicals. Ang mga junk foods, yung mga instant noodles kasi mataas yan sa MSG. Kaya itong pagkain na ito, pag kinain mo, you are about to
eat will kill you. So stop putting poison in your body. So consider them poisons because they are silent killers and sila ang pagkain ng cancer. Next slide, please. Okay. So yan, kanina napag-usapan na natin pagkain ng cancer. Ngayon naman ay mapag-uusapan natin tirahan ng cancer. Cancer thrives in an acidic environment. Paano ba nagiging acidic ang environment ng ating katawan? Ang common denominator, bakit nagkakaroon ng cancer ay toxin overload at acid overload. So therefore, paano mo malalaman na ikaw ay acidic? Of course, from the term hyperacidity, burp ka ng burp. Pagka ikaw yan, nagre-reflux. Ang ibig sabihin nun candidate ka na. Tandaan natin, ang acidic environment ay tirahan ng cancer. Tandaan din natin, no disease can prosper in an alkaline environment. Not even cancer. Hindi sila mabubuhay. Usually, pagka ikaw na-diagnose, siyempre, una-una, shock. Iisipin mo, anong gagawin mo? Will you go for conventional, which is cut, burn, and poison? Or will you go natural? So yan lang, dalawa lang yon. Ang chemo at radiation ay may sinisira siya na tinatawag na mitochondria. Ang mitochondria pala ay isang factory of energy. Ano ito? Ang ating katawan ay composed of small cells, tissues, organs. May 17 organs tayo sa ating katawan at ang smallest unit natin ay yung cells. Kapag nagkaroon ka ng mitochondrial dysfunction, dahil yan ang titirahin ng mga chemo at radiation, ibig sabihin tinamaan ng iyong energy kasama ng 17 organs. Kung ang kidney mo ang tinamaan, di may kidney failure ka. Kung tinamaan ng lungs mo, meron kang pneumonia or whatever. So manghihina ka. Therefore, babaksak ang iyong immune system, hindi ka makaka-absorb ng maraming nutrients, madaming complications. So kailangan maging practical tayo, mag-isip tayo, where do I go? Will I go conventional or will I go natural? Pag natural, maraming bagay na naman yan. Marami kang pagpipilian. Naku, nakakalito ka lang, mag-research ka kung saan ka pupunta. Of course, in-invite namin kayong lahat dito sa Tree of Life Wellness Center dahil kami ay may complete modalities para makatreat ng cancer. Sa ngayon, kung hindi mo pa alam at hindi ka pa decided kung ano ino-offer ng Tree of Life Wellness Center, 3 bagay lang ang aking sasuggest sa'yo. Change your lifestyle. Lifestyle modification ang tawag dyan. Iwasan na ang matamis, iwasan na ang processed meat, you will go a long way. Second step, kailangan mapa-increase mo ang iyong immune system. IV, para umingkrease ang immune system, may panglaban ka sa cancer. Pangatlong step ay tanggalin ang poison sa iyong lethal poison sa iyong colon. Kung ang root cause ng cancer ay isang toxic colon and acidic colon, kailangan tanggalin yung dalawang yan sa pamamagitan ng hydrocolonics and juicing therapy. Dito yan. Yan ang ino-offer ng Tree of Life Wellness Center. Kung ang root cause ng sakit na cancer ay toxin overload at acid overload, ang absolute first step para ikaw ay magkaroon ng kagalingan sa cancer ay tanggalin yan mga lethal poison or garbage sa iyong colon. So, how can you detox your cancer away? Pag tinanggal ang acid, pag tinanggal ang dumi sa iyong colon, you detox your cancer away. Ito ay tinatawag na magic formula. Ito ay tinatawag na breakthrough secret that no one knows. This is the cheapest, easiest, most effective way para gumaling ka sa sakit na cancer. Ate Mirna, dito sa slide natin, pakikwento ano yung nangyayari dito. Okay, nakikita natin ang pasyente ay nakahiga, meron isang colonics bed, may machine at meron 2 tubo na ipapasok, water in and water out. Pag water in, magiging bloated ang pasyente, mga siguro 1 minute na nagpapasok ng tubig, and then ilalabas na ang mga acid, ang mga dumi na nasa ating colon. Yan ang nangyayari during hydrocolonics hour dito. Ang whole duration ng hydrocolonics process ay 45 minutes. Ang ipinapasok na water ay 5 gallons. Can you imagine? 5 gallons. Yan ay nililinis niya ang entire colon. Through water pressure, may tubig and filtered water na ipinapasok dyan through a nozzle sa puwet, parang labatiba. So, sa kasuluduluhan ng ating colon, pati yung mga nakadikit sa mga walls ay tinitibak niya through water pressure. Kaya ito ay nagkakaroon ng complete cleansing
Yan ang kailangan ng ating katawan. Malinis ang colon, walang natitirang mga dumi upang sa ganon magkaroon ng kagalingan sa ating sakit. So after the procedure, binibigyan namin sila ng tinatawag na balance gel at probiotic para ma-maintain nila ang kanilang balance, ano? Kasi maraming natanggal na mga toxins. At of course, yung mga cancer cells, pag ikaw uminom ng juicing therapy, kaya nga tinawag na you starve cancer cells to death. Ibig sabihin, hindi mo sila pinapakain. Within 10 days na nandito sila sa amin, walang pagkain ang cancer. Aba, namamatay sila. You starve cancer cells to death. So therefore, yung mga patay na cancer cells ay amin tinatanggal dyan. Kaya you can just imagine, feel ng mga pasyente, ginhawa sila dahil nare-relieve sila sa kanilang mga aches and pains, talagang ginhawa sila. So, masasabi natin dito na ang kamatayan ay nagmumula sa isang bulok na colon, subalit ang kagalingan ay nagmumula naman sa isang malinis na colon. Yan ay sa pamamagitan ng hydrocolonics. Ano ang itsura ng isang bulok na colon? Nakikita natin sa picture na ito, bulok, mucoid plaque na tinatawag, no? Unhealthy colon sa pamamagitan ng pagkain natin ng mga unhealthy foods. Samantalang yung healthy colon ay makikita natin na no gas, no bloating, no constipation. Ito ang key sa ating wellness. So ito ang nagagawa ng hydrocolonics sa ating katawan. Pagka sinamahan mo ng juicing therapy na ibibigyan natin sila na isang juicing formula mamaya ay ating i-discuss muna thoroughly ang benefits ng isang hydrocolonic. So dito naniniwala kami, you cannot fix your health unless you clean your colon. Kahit na ikaw mag-chemoradiation, ang kinakain mo ay mga pagkain pa rin ng cancer tulad ng matatamis, mga processed meat, you feed your cancer cells in your body. Okay. So Ate Mirna, meron ka rin bang mga na-prepare na ano ba yung juice, ano ba yung smoothie na makakatulong para makapag-detox ang isang cancer patient? Ano ang formula na pwede naming ibigay para sa mga juicing therapy ay yung tinatawag na miracle drink dito. Ito ay 3 kilos of carrots, isang apple, isang beetroot, at isang potato. Yan ay i-juice mo. Yan ay iinumin mo ng every hour. Ito ay isang treatment modality. Pero as I said, kahit na mag-inom ka ng maraming gamot, mag-inom ka ng maraming supplements, kung ay yung colon ay bulok, wala pa rin ma-absorb na nutrients. So kailangan linisin ang iyong colon upang yung oxygen supply ay mag-flow sa iyong katawan para ma-regenerate ang mga cells, para ma-reactivate ang mga damaged cells, upang magkaroon ka ng lakas ulit, ma-restore lahat ang mga energy na nawala sa iyo, para magkaroon ka ng instant healing, instant energy. Yan ay nangyayari kapag nilinis mo ang iyong colon.